Lumalalang kriminalidad, kamangmangan, kakulangan sa sama-samang pagkilos. Hindi ito ang problema kundi manifestasyon ng mas malalang kondisyon sa lipunan. Ito ang dapat harapin ng ating mga politiko at halal na opisyal. Paano ito tutugunan, partikular ng mga sasabi na kinatawan sila ng mamamayan? Magandang araw, ako si Robert Tan at kayo'y nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Manatiling nakatutok para sa komprehensibong talakayan sa pangunguna ni Cathy San Gabriel sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ayon sa pinakabagong paglilinaw ng Korte Suprema, hindi nililimitahan ng Republic Act 7941 o Party List Act ang paglahok sa party list elections sa mga underrepresented at marginalized na sektor lamang. Pinahintulutan din ito ang paglahok ng iba't ibang grupo ng mga profesional, iba pang sektor at paliliit na partido na nais magkaroon ng kinatawan sa Kongreso upang isulong ang kanilang advokasya at interes sa kondisyong ang nakararaming miyembro ng partidong iyon ay tunay na nasa sa ilalim sa propesyon o sektor na kinakatawan. Ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng media ng Bayan na pinagsanib puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Youth Vote Philippines, Informatics Diliman, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Para sa mga gustong sumali sa aming talakayan, magpadala lamang ng mensahe o katanungan sa aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Puntahan na natin si Cathy San Gabriel para umpisahan ang panayam sa ating mga bisita. Cathy? Maraming salamat, Robert. Bilang prime contributor sa national economy ng Pilipinas, nararapat ding magkaroon ng representasyon sa pamahalaan ang mga Pilipinong seafarers. Ito ang isa sa mga adhikain ng bisita nating partido ngayon. Kasama po natin si Attorney Jesolito Jess Manalo, nominee ng Angkla Party List. Si Attorney Manalo ay isang leader at active member ng ilang professional and socio-civic groups gaya ng Philippine Legal Forum at Philippine Bar Association. Siya rin ang former commissioner ng Bar Discipline for Integrated Bar of the Philippines at former director and vice president of the Licensing Executive Society of the Philippines. Bukod po dyan, kasama rin natin ngayon Vice Governor ng Zambales at tumatakbong muli sa parehong posisyon sa ilalim ng Sulong Zambales Party. Siya po si Vice Governor Ramon Lacbain II. Si Vice Governor Lacbain ang kasalukuyan ding chairman ng People's Task Force on Hanjin and Subic Bay Incorporated at isa rin siyang mass media practitioner sa radyo nating Subic at volunteer field reporter sa DZRH Operation Tulong. Welcome, gentlemen, sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Hello, Cathy. Hi, Cathy. Glad to be here. Umpisahan po natin ang Angkla Party List. Can you tell us more about Angkla at ano po ang nais ninyong isulong? Angkla is advocacy primarily to promote the seafarers, and it is intended to have a 5-point agenda, basically to ensure the livelihood of our seafarer, to have protection in government, to ensure that it becomes globally competitive, and also to raise the consciousness of people what is a global maritime professional like a seafarer. The agenda is actually, the seafarers is one of the global worker that can work anywhere in the world. If you are a nurse or a lawyer like me, you need to take certain exams. But the seafarer, if you have what you call the seaman's passbook and you qualify,
you can board any vessel, whether it's registered by any country. So we consider it as a global maritime professional. So I would really emphasize that we have a good workforce in the seafarer group, and we want to promote it. Okay. Si Vice Gov Mon naman po, can you tell us more about Zambales? Ano-ano po yung mga industriya na bumubuhay sa inyong lalawigan at yung populasyon po, at ano yung mga nais ninyong mangyari? Ang Zambales po is a second-class province at nasa sa amin po ang Philippine Merchant Marine. Nasa sa amin din po ngayon ang Naval Education Training Command. And of course, nasa amin din po yung Hanjin Shipbuilding, Keppel Shipyard, at malapit po kami sa Subic Bay Metropolitan Authority o ang SPMA area, at malapit din kami sa may Clark Field sa Pampanga. Ang Zambales ay isang agricultural na probinsya, at sa 13 bayan po namin, 11 ang bayan na tabing dagat at 2 bayan lang po ang walang baybaying dagat. At yun pong Mount Pinatubo, pag-aari din po namin. Ang bilang po ng populasyon namin ay meron po kaming mga 600,000 na mahigit. Sa population growth po namin, mababa lang po kami kumpara sa national population growth na mga 2% lang po siguro kami. Sabi nga po nila, kami mga taga-Zambales, hindi po kami masipag gumawa ng bata. You are currently the Vice Governor. Why are you running for re-election po, Vice Gov? I'm running for re-election kasi nga meron po akong mga programa ngayon na naisagawa ko nung ako'y nakabalik po bilang Vice Governor ng Zambales, lalo na po sa Public Employment Service Office. Maliban po doon sa mga nabanggit nyo kanina, ako po ay kasalukuyan din naglilingkod bilang volunteer na Public Employment Service Office o PESO Manager ng Zambales. Dahil po nung ako po'y nanalo uli bilang Vice Governor, binigyan ko po ng pansin yung sa employment. At sabi ko po kay Governor Ebdani na ito po isang programa na bigyan po namin ng pansin. Kaya naman po sa loob po ng first term na kami magkasama ni Governor Ebdani, kahit po yung batas na nagsasabi sa mga local government units na magtatag ng peso ay naipasa noong 1999. Pero kami po sa Zambales, nabuo lang po namin yung peso itong term namin na kung saan nagkaroon ng budget from 150,000 pesos every year. Naging 4 million noong 2011, naging 9 million nito pong 2012, at ngayon pong 2013, naging 18 million po yung budget namin sa peso. Nagkaroon kami ng staff, nagkaroon po kami ng opisina, at higit sa lahat, nagkaroon po kami ng mga programs and projects. At naging daan po ito para ang Zambales po ay tanghaling pinakamagaling na peso sa buong Pilipinas sa second-class province category. So gusto nyo pong ituloy yon. Tunguhan naman po natin ang angkla. Bakit po kinakailangan maghalal ng isang representante nakakatawan sa mga marino, sa mga seafarers, kung gayon meron naman pong ibang mga ahensya ng pamahalaan na nangangalaga po sa kapakanan ng ating mga mandaragat, ng mga seafarers na Pilipino, na sabi nyo nga ay 1.2 million, humigit kumulang. Well, Cathy, ang maritime workers or the seafarers, they are governed not only by Philippines. For you to board a vessel which is owned by several or the registry of the vessel, you have to conform with treaties, conventions, and other international agreements. So these agreements like the STCW, the International Maritime Convention, it has certain regulations that our Philippine law would have to conform to. Notably is this, we have heard in the newspaper, and buti na sabi ni Gob, ang isang pinakamalaking, ni Vice Gob, na ang pinakamalaking eskwelahan ng maritime is nasa Zambales. Yun ang PMMA. We are producing global maritime professionals from those schools. And if you look at the international maritime industry, 90% of global trade is run by the shipping industry. So if the shipping industry would stop, either half of the world will freeze or half of the world will go hungry. And as I mentioned, of every 4 is a Filipino among the seafarers. So we're 25%. Now, what are the laws that need to be enacted? There is already a question with regards our single maritime authority.
It used to be that the maritime sector is or administered by so many agencies. TESDA is one, Department of Labor is one, Professional Regulatory Commission is one, and then there is what you call the POEA. Yes. Now, the European Maritime Safety Agency is saying, why is it that the Philippines, that produces a lot of seafarers, would have to conform or would have to be monitored by so many agencies? In other countries, it's what you call a single maritime agency alone that will determine the qualification, the technical competence, that will give the certificate of competency to all seafarers. Because of that, and the possibility that that our seafarers will no longer be allowed to board vessels, President Aquino issued Executive Order 75. And the Executive Order 75 already created the Single Maritime Authority. Now, all of the qualification of the seafarers will now have to be determined by Marina. But there are laws that will have to be enacted. Marina cannot pursue the authority to give qualification to seafarers if the Professional Regulatory Commission will not be amended, if they will not be given appropriation or funded for it to compete, because they will have to be determined so that the owners of the vessels that's run by treaties and conventions will now say, do you have a single maritime authority? So, ibig po sabihin nito, marami po tayo mga batas na kailangan baguhin dahil po dito sa isang governing body na ginawa po, na kinreate po ng ating Pangulo. Yes. The creation, if I may add, Cathy, is the creation of the President to protect our seafarers. Yes. If EO 75 was not created, then there will be so many questions with regards the qualification of our seafarers. Marami pa po tayong tatalakayin sa pagpapatuloy po yan ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Tinatayang 25% hanggang 30% ng lahat ng mga marino o mandaragat sa buong mundo ay Pilipino. Ayon sa Angkla Party List, ang Pilipino mandaragat ay nagpapasok ng kabuuang kita na $4.5 billion sa ekonomiya ng ating bansa. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Narito naman ang katanungan mula sa ating mga taga-subaybay. Ang una ay mula kay Nicole ng Manila para kay Vice Governor Lakbain. Ano po ang mga ambag ng Balikatan 2013 sa Zambales? Ang sunod na tanong naman ay mula kay Jolly ng Imos para sa list. Bakit po maraming hindi nakakasakay na sa barko ng mga seafarers? I-like ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Para naman sa sagot ng ating mga bisita, balikan natin si Cathy San Gabriel. Cathy? Maraming salamat, Robert. At kasama po pa rin po natin sina Attorney Jess Manalo ng Angkla Party List at Vice Governor Ramon Lakbain ng Zambales. Kasagutan niyo po dun sa tanong ng ating mga manonood. Vice Govmon, kayo po. Ang Balikatan, malaking tulong yan sa amin, sapagkat sila ay tumutulong din sa construction ng mga classrooms. Maliban pa doon, nagsagawa din sila ng mga medical dental missions doon sa aming mga remote communities. Plus, of course, yung kanilang interaction with our Philippine Army, yung mga lokal na mga sundalo natin, malaking bagay din ito para magkaroon sila ng pagpapalitan ng kaalaman, especially sa larangan ng paano mapanatili yung ating kapayapaan sa Zambales. Attorney Manalo. Ang kailangan kasi na ma-assure ang ating graduates na makasakay sa vapor is to strengthen our local maritime industry. Kulang ang ating vapor. Secondly, ang sinasabing registry ng mga vessel is kailangan i-open din natin sa mga foreign owners. If you look at Panama, a very small country, it has over 6,000 to 8,000 vessels registered. But the Philippines has only less than 1,000. So we need to develop our local shipping industry so that our graduates can take a cadetship in our local industry. And the vessel should have the enough gross ton weight, which is actually the enough so that they can qualify for boarding a foreign vessel. Number two, why they are not actually readily employed and there are so many seafarers that would have to board vessel is that we have to
STCW, yung sinasabing standards, training, competency, and what's keeping. So if the schools are already attuned and the training centers are doing all of these things, we're able to produce now what you call the seafarers who are qualified. Remember, our choice is to create the global maritime professional for Filipinos. Alright. Vice Gov, ano po yung mga nakikita niyong problema ngayon ng Zambales at paano niyo po pinaplanong solusyonan ito kung sakasakali pong mahalal kayo muli? Sa amin, sa Zambales, isa sa gusto ko rin ang tutukan, maliban po dito sa Public Employment Service Office, ay yung mga programa sa agriculture. Lalo ang Zambales, kilalang-kilala kami bilang pinanggagalingan ng pinakamasarap na mangga sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Kaya nga nitong nakaraang festival namin, talagang ingrandi po yung aming festival sapagkat gusto namin makilala po ang Zambales. Hindi lamang pinanggagalingan ng pinakamasarap na mangga, kung hindi pinagdarausan ng pinakamalaki, pinakamasayang. Pero siyempre, kinakailangan tutukan pa rin namin yung pagpuproduce ng mas maraming mangga. Tapos sa agriculture sector namin, kasi marami po sa aming mga irrigation systems ang nasira nung pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991. Kaya kinakailangan ma-rehabilitate pa po yan. Tapos siyempre yung imahe ng Zambales na ang alam nila kami yung tinamaan pa ng Pinatubo. Tapos pag kami bagyo, laging merong sirang tulay sa amin. So lahat ng yan, gusto naming mabura na po yan sa kaisipan ng ating mga mamamayan at makilala po ang Zambales na napakagandang destinasyon para sa turismo. Kaya nga po sa administrasyon po ni Governor Ebdani ay isinulong din po namin yung mga programa sa sports tourism, sa tourism mismo. Pero gusto namin, siyempre, medyo mas focus kami sa sports tourism. Kaya nga po itong more than 2 years ng aming panunungkulan ay sunod-sunod po yung aming mga sports events dyan. Nag-host po kami ng Central Luzon Regional Athletic Association kayaking competition, boxing competition, at marami pa pong iba na mga events for tourism, for agriculture, and of course yung employment. Sayang po, nasa amin yung Hanjin, nasa amin yung SBMA. So these are very big market for Zambales. Nakakatulong po ba ito ng malaki sa ating mga kababayan sa Zambales? Malaking tulong po sa amin yan. Pero gusto po namin na yung SBMA at yung Clark at yung Manila na kung saan malapit po ang Zambales, hindi lang po yan maging lugar na kung saan magtatrabaho po yung aming mga kadalawigan. Kundi gusto namin, maging lugar po yan kung saan mabibenta po namin yung mga produktong agricultural namin. Kaya gusto namin patatagin pa yung aming agriculture, paramihin pa yung aming ani because we're very close to SBMA, Clark, and Manila. Okay. Kayo naman po, Attorney Manalo, kung sakasakali pong mahalal, ano po yung mga batas na nais nyong ihain sa Kongreso aside from what you've already mentioned? Well, since we are a sector party list, we will create House Bill number 1, which is the creation of the single maritime agency. And number 2 is we will now have to create the environment for a shipbuilding industry, as what Vice Gov is saying. Nandyan sa Subic, nandyan ang ating workers. So if we're promoting the manpower, secondly, the shipping, we are able to grow and probably to be identified as a great maritime nation. With that alone, that can really bring industry, skilled workers to our country, and we will be known not only as purely OFW, but a country that sends skilled workers who are competent and globally skilled so that they can compete with anyone in the world. Attorney Manalo, kayo po ay isang abogado. Kayo po ba ay isang seafarer din? Well, my father is a ship captain. I know what it's like when your father leaves and faces the perils of. So the only thing I got from my father is study well, and that is one thing that I would like all the rest of the seafarers to actually envision. Take advantage of the huge income that your father or sometimes mother now who board vessels in cruise vessels, take advantage and get the best education that you could get. So one of the priority of ANCLA is we want to create a maritime high school. What would that entail? Under the K-12 system, you can now become a seaman when you graduate under K-12. So you can now get employed. If you get employed, you'll board the vessel, you save enough money. After saving enough money, you get now to study and you can become a marine officer. So if that happens, a marine officer, a ship captain gets paid $10,000 to $15,000 US. So can you imagine what that could do
what kind of money that could be brought to our economy. Attorney, yung iba po yung nominee, meron po ba tayo mga seafarer na kasama sa mga nominees? Yes, of course, we are a team of a legal team, lawyers, and some are seafarers. So that's the combination. Yes. It's now the legal team and the technical team that will bring together, hopefully, a very good legislation that will serve our interests and serve the interests of the country as a whole. Vice Gov Mon, kayo po ay isang media practitioner din. Bakit nyo po ninais na pumasok sa larangan ng politika? Bilang isang media practitioner, siyempre, aware tayo sa mga issues and concerns. No? Dahil, siyempre, inaalam natin yung balita, binabalita natin ito. So, naisip ko po na kaysa ako'y tagapagbalita lamang, mas maganda na ako'y involved mismo doon sa paghahanap ng solusyon doon sa mga problemang nalalaman natin. At siguro, nagkataon din na ako nga po isang broadcaster. So, siyempre, medyo mas marami ding nakakilala sa'yo. Kaya naman, nung ako po ay unang komandidato bilang kabataang barangay president muna doon sa aming barangay hanggang sa probinsya, naswertihan naman natin. Ang pagkakaiba ko nga lang, siyempre, bilang isang dating, actually, kasalukuyan na media practitioner, napakahalaga sa akin na yung mga ginagawa natin mga proyekto ay makarating sa publiko. Kaya nga, meron pa rin akong radio program, tapos naglalabas kami ng regular na newsletter, tapos active din ako sa online, especially sa panahon na ito. Pinakamagandang paraan para makarating din yung balita sa taong bayan ay sa Facebook, sa YouTube, sa internet. So kasi naniniwala ako na dapat para ma-involve talaga yung publiko, dapat alam nila kung ano nangyayari sa loob ng ating gobyerno. At kung ano man yung kanilang mga panukala, kanilang mga puna, ay dapat pakinggan natin. Attorney, naglabas po ng mga panibagong parameters ang Korte Suprema patungkol po sa mga qualifications ng mga party list groups at marami nga po ang natanggal ng COMELEC dito sa listahan. Ano po ang naging reaksyon nyo dito sa naging move na ito? Well, you see, the party list, as what the Supreme Court has recently held, they're now only restoring what the Constitution provides. And whether or not would not actually be a pre-qualification to a party list. That will have to be studied again carefully, and that is lawmaking. What the Supreme Court issued is really an interpretation of what the strict letters of the Constitution speak about. So we in the lawmaking in our Congress and Senate should really study what should be the possibility of changes or amendments that would be desired. Okay. So that's my reading of the Bilang panghuli na lang po, mensahe niyo po para sa ating mga manonood. Unahin po natin si Vice Gov Mon. Una Kati, nagpapasalamat ako sa iyo. At syempre sa PTV4, nagpapasalamat din po ako sa pagkakataon na binigay niyo sa akin para ako po yung makapagsalita dito. At nais ko na rin manawagan syempre sa mga kalalawigan kong taga-Sambales at sa mga merong mga kamag-anak na taga-Sambales na sana po matulungan po ninyo ko na makapagpatuloy po ako na makapaglingkod bilang Vice Gobernador ng Sambales upang sa ganon may pagpatuloy ko po yung pagsusulong ng aking mga programa sa buhay, sa agrikultura, sa edukasyon, sa turismo, kasama na rin po ang sa kalusugan. Maraming pong salamat. Maraming salamat din po, and Attorney Manalo ng Angkla Party List. Kathy, thank you also for inviting us and giving us the opportunity to be here in your TV program and also for Channel 4. My only parting words will be, ang marino, seafarer ng Pilipino, maraming naitulong sa bayan. Huwag naman natin silang pabayaan. It's our turn now to help our seafarers who have contributed so much. So ang tawag ko, tulong sa marino, tulong sa Pilipino. Kaya huwag dating kalimutan, huwihingi rin ako ng tulong sa ating mga kababayan. Huwag kalimutan ang Angkla Party List, 67 Angkla sa eleksyon. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Manalo and Vice Gov Mon. Magbabalik pa po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang pag-unlad ng ekonomiya ay nakasalalay sa paglaki ng kinikita ng isang bansa sa industriya ng produksyon, serbisyo at kalakal. Ang bawat larangan at yugto ng paggana ng industriya ay nangangailangan ng maunlad na teknolohiya upang mas mabisa ang paghatid ng kalidad ng serbisyo at produkto. Dito, pumapasok ang pangangailangan ng maunlad, angkop at epektibong teknolohiya na sa pamamagitan ng pananaliksik na pinamumunuan ng mga eksperto sa agham at teknolohiya. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan.
Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. I-like ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. May bagong mga bisita naman tayo ngayong mula sa iba pang party list. Kilalanin natin sila. Cathy? Maraming salamat. Makakasama po natin ngayon si Congressman Angelo Palmones ng Alyansa ng mga grupong haligi ng Agham at Teknolohiya para sa Mamamayan o mas kilala po sa tawag na Agham Party List. Si Congressman Palmones ay co-founder at unang presidente ng Philippine Science Journalists Association Incorporated o SciJourn. Siya rin ang first recipient ng Science and Technology Hall of Fame Award ng Department of Science and Technology. Isa rin po siyang radio anchor. Kasama rin po natin ngayon si Attorney Samuel Pagdilaw Jr., kasalukuyan po siyang Secretary General at isang sa tatlong nominees ng Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support o ACT-CIS Party List at founder ng Community Investigative Support o CIS. Siya po ang former Police Director ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o yung pong kilala natin bilang PNP-CIDG. Siyang 2012 the Outstanding Filipino o TOEFL awardee ng JCI Senate. Magandang hapon po, gentlemen. Good afternoon, Cathy. Magandang araw, Cathy. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw. Congressman Palmones, medyo naninibago pa rin ako hanggang ngayon. Partner ko po kasi dati siya sa radyo. Congressman Palmones, can you tell us more about Agham Party List? Agham Party List, number 95 po sa inyong mga balota, has been advocating for a stronger research and development program dito sa ating bansa. Wala pong bansa sa buong mundo na hindi umasenso, na hindi nag-invest sa science and technology. In fact, this is the key driver ng lahat po ng mga umaasensong bansa. Na pag-iiwanan ho ang Pilipinas sa buong Southeast Asia kasi mababa ang investment natin sa research and development. Kung ikukumpara po sa mga developing country, at least nasa 1% na ng GDP ang kanilang investment. Tayo hanggang ngayon po ay nasa 0.01. So napakalayo pa lamang panahon natin sa nire-recommenda ng UNESCO na dapat investment natin sa R&D. The reason why pag sinabi mong Thailand, di ba? Makikita mo na kaagad ang diferensya ng Thailand at ng Pilipinas. Samantalang noong 1986, kapareho lang ang halaga ng Thailand baht at ng peso. Pero in a matter of 2 decades, iba na ho ang naging sitwasyon. So, that's why we've been working for a stronger program for R&D, for science and technology, and bigger budget. How about Attorney Pagdilaw, Retired General Pagdilaw? Can you tell us more about ACT-CIS? Ano po ang advokasya ng inyong party list group? Yes, thank you, Cathy. ACT-CIS stands for Anti-Crime and Terrorism through Community Involvement and Support. So it's number 53 sa inyong mga balota, and it advocates for greater community involvement in promoting peace and order. So it is a party list that will advocate for more incentives so that our community members will take part, will participate in promoting peace and order through in participating in anti-crime and terrorism, which are both threats to our peace and order. Alam niyo naman po, one of the essential commodities for development and progress is peace. There can be no progress in development, or at least retarded or slow ang pagdating kung wala pong peace and order. So the Axis Party List would be the one to advocate as a matter of priority yun pong pagsusulong ng mga legislative measures katulad po ng free education or scholarships doon sa mga tutulong. Doon po medical assistance, livelihood benefits, insurance benefits doon po sa mga tutulong ng mga kababayan natin para po lalong mabilis ang paglutas ng mga kaso at ang mga gumagawa nito ay makulong po o mabigyan ng leksyon, because we want that these people will be separated from society where they can reform, or they will have a chance for reformation. Kailangan rin natin po ng mga batas to address yung po mga makabagong mga krimen na nangyayari. There are lots of new crimes that are happening and we need to pass new laws. Yung po cybercrimes, nakakalungkot sapagkat ito po ay naging batas pero sa dami po ng depekto, andun sa Korte Suprema ngayon. So kinakailangan siguro galing sa hanay na isang galing po sa pagpapatupad ng batas or mga criminal laws, ang gagawa rin sapagkat
alam natin kung ano po yung mga batas na pangangailangan. Kailangan rin po natin ng batas na magtataas ng antas ng mga barangay tanod para sila po ay tunay na magiging pulis sa barangay. Alright. At sila po ay mabigyan rin ng sweldo sapagkat ngayon po ang honorarium nila, naku, nakakalungkot po. Sapagkat meron po akong pinasyalan na bayan sa Davao del Sur, Bansalan. They're only receiving 1,200. Akala ko isang buwan yun. Yung pala isang taon. So we need to pass laws that ito pong mga katayuan ng ating barangay tanod na frontliners po natin. Kailangan rin po natin ng batas na magsusulong po ng paghigit pang magbigay ng kakayahan sa ating mga law enforcement agencies, lalong-lalo na ang police, NBI. So we need those laws. Mamaya po, pag-uusapan pa po natin itong mga legislative agenda ninyo. Pero gusto ko pong malaman kay Congressman Palmones, ano po yung mga naging track record nyo po? You are currently on your first term in Congress bilang representante nga po ng Agham Party List. Isa ko doon sa napabilang na 10 outstanding congressman ng 15 Congress. Pinarangalan po ng Publishers Association of the Philippines. Ito po isang patunay lamang that we've been working hard. Siguro, pwede kong ipagmalaki from day 1 of 15 Congress present po tayo hanggang sa mag-sine day recess kami. So, perfect attendance po tayo. Bakit po importante yung perfect attendance? Sabi niyo ba, attendance lang naman yan. Hindi po. Natatrack mo kung ano yung mga nangyayari sa Kongreso. And sabi nila nung una sa akin, napakahirap magpasa ng batas. Yung iba daw, gumagraduate na ng Kongreso, o pagiging kongresista, nakatatlong terms na, wala pa hong naipapasang batas. May pagmamalaki po ng Agham na meron ho tayong dalawang Republic Act na napagtibay, na pirmahan ng Pangulo noong pong December 2012, ang RA 10344, o pagpapatupad po ng mas mabigat na parusa sa mga nagdanakaw ng mga risk reduction device ng pag-asa at ng PBOX. Bago po nag-2012, ay naipasa din po ang RA 10158. Ito po naman yung decriminalization ng vagrancy. Sabi ko nga, isa sa mga pinakamahalagang batas siguro na makakatulong po sa mga mahihirap, yung i-decriminalize mo yung bagansya. Kasi yung bagansya po, open warrant of arrest yun sa mga otoridad para manghuli ng kahit na sino man. Kaya wala namang kasalanan. Nagkataon lang na sa Luneta ng isang law enforcer at napagdudahan ka ng kung anong bang bagay, pwede ka nang daputin nung meron pa hong bagansya. Ngayon wala nang bagansya. Baka pwede po gusto rin sagutin yan ni General Pagdilaw. Ano po masasabi nyo doon sa sinabi ni Congressman Palmones? Well, pwede pong suportahan yan sapagkat kung namamasyal talaga at wala namang ginagawa, nakalokohan, isang tao at namamasyal nga lamang, pwede nga pong walang batas na magkukulong. Because that's also a para mo apektado po yung freedom of movement ng ating mga mamayan. Kaya nga po ang kinakailangan natin, isa rin sapagkat kung ang atin pong mamayan ay nabibigyan po ng trabaho instead of these people just going around doing nothing. Hindi ka naman talaga makakahanap ng pera, kahit na mag-iikot-ikot ka dyan. So, peace and order is really important so that investments can come in, tourism can come in, at ito po ang magbibigay ng trabaho mga mamamayang Pilipino. Mamaya, pag-uusapan pa po natin yung mga ninanais nyo pang ihain na batas sa pagbabalik po yan ng paghahanda para sa hatol ng bayan. Ang kapayapaan at seguridad ng komunidad ay pangunahing tungkulin ng pamahalaan sa pamamagitan ng sandatahang lakas at pulisya. Ngunit, may karampatang tungkulin din ang buong komunidad upang tumulong sa layuning ito. Sa kasalukuyan, ang bawat barangay sa buong bansa ay nagtatalaga ng mga barangay tanod upang punuan ang tungkulin ng komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ang bawat barangay ay maaaring magkaroon lang ng hindi lalagpas sa 20 tanod na siyang nagpapatrolya sa komunidad na may limitadong tungkulin lamang bilang diputado ng pulisya. Nagbabalik ang paghahanda para sa hatol ng bayan, hatid sa inyo ng media ng bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. May katanungan tayo mula kay Helen ng Las Piñas para kay Congressman Palmones at Attorney Pagdilaw. Ano po ang take nyo sa proposal na no work, no pay policy sa Congress? Balikan na natin si Cathy para sa mga kasagutan. Cathy?
Robert, kasama pa rin po natin sina Congressman Palmones ng Agham Party List at former PNP-CI DG Director Samuel Pagdilaw ng ACT-CIS Party List. Yung sagot niyo po sa tanong ng ating manonood, no work, no pay sa Kongreso. Congressman Palmones. Day 1 pa lamang ng 15 Congress, ina-advocate na natin yan. Kasi nga, problema natin, quorum o yung attendance sa plenaryo. Kaya kuminsan talagang nadidelay ang passage sa isang batas dahil nga walang quorum sa plenaryo na dismiss ng maaga. So, ang sinasabi ko nga, dapat talaga encourage natin lahat ng mga miyembro ng Kongreso na mag-attend regularly. Siguro nung matapos po ang 15 Congress, there were less than 30 members ng House of Representatives may perfect attendance at isa nga po dyan ang Agham Party List. Ngayon, yung sinasabi ng iba na hindi, kami may mga ina-attendan kami mga responsibilidad sa distrito, Monday to Wednesday lamang po ang sesyon ho ng Kongreso. Kaya I don't see any reason para magkaroon ho ng katwiran na yung maikling panahon na kung saan magde-deliberate ho kayo ng mahahalagang mga batas, wala ka pa. Diba? So napakahalaga po. Pero more than the attendance sa plenaryo, Cathy, ang pinaka-importante talaga, yung attendance mo during public hearings. Kasi dun actually na-deliberate dun dapat na pag-uusapan ng husto ang nilalaman ng isang ipapasang batas. So dapat nandun, pati yun, dapat bilangan ng attendance. Kayo po, General Pagdilaw, no work, no pay daw po. Ano masasabi Opo, mo? ako po isang ayon dyan sapagkat ako po ay galing sa pamahalaan din, at yun po ay mahigpit na pinapatupad, lalong-lalo ako po ay nasa pulis at military. So ganoon din po lahat ng mga government servants, including those in the Congress, Senate, or even in the lower house. So siguro po, bukod po dun sa attendance during plenary sessions or hearings, siyempre po, alam niyo, yung congressman, kinakailangan rin pong umikot yan para matingnan niya kung ano pa ang kondisyon ng mga ating kababayan at doon niya malalaman kung ano po talagang pangangailangan ng ating mga kababayan patungkol sa mga batas na kailangang ihain sa Kongreso. Pero tingnan natin, sa pamamagitan din stricter monitoring ng ating mga congressman, kung talaga po sila ay on mission to go out and in aid of legislation, pumupunta sila kung saan-saan para po mangalap ng mga impormasyon na mas lalong makakatulong sa paggawa ng magagandang batas. Or baka nanonood lang ng boxing match, no? Yeah, that's what I mean. Parang alam mo yun, So, nasa Kongreso rin po yan. At meron naman po talagang administrative matters, na yung pong attendance at kung ano ang ginagawa ng ating mga congressman ay namomonitor. And I hope they will adopt this kind of stricter policy. Lawmaking nga po ang pangunahing function ng isang kongresista. Ano po ang naging sa FOI bill, Congressman Palmones? Kasi po marami pong umaasa na maipapasa ito sa 16th Congress. Co-author po ako. Isa po ako sa mga nagsusulong yan. Ang naging problema lang talaga hindi ho ito na calendar. Sa committee level pa lamang, matagal na ito natulog. So, is there hope in the 16th Congress? Malaki ho ang pag-asa dahil bukod ho kasi sa FOI, marami pa itong mga karugtong ng mga batas na dapat na pagtuunan natin ng pansin. And equally important then is decriminalization ng libel. Diba? Isa yan sa mga dapat na tingnan natin. Maraming mga halagang panukalang batas na hindi ho gumalaw. Again, sabi ko nga, dahil unang-una, hindi na deliberate ng gusto sa committee level. Pangalawa, pagdating mo naman sa plenaryo, na-delay yung deliberasyon dahil po sa kawalan ng quorum. General Pagdilaw, your thoughts on the FOI bill? Well, hindi ko pa nabasa kung ano yung nilalagay ng FOI. Si Congressman Palmones, he's part of it, so he knows where he's standing. Pero I'm in favor of some form of a freedom of information. Sapagkat information is something that kinakailangang maibigay at makuha, di ba? It's two-way street information. So if it's an information that provides a free flow of information, except of course for yung information that will yung po magpoprotekta ng sovereignty at saka yung security ng ating bansa, I'm in favor of some form of a freedom of information. Tuwing halalan din po at tuwing kampanya, isa rin pong malaking issue ang pagkakaroon po sa ating bansa ng political dynasty. Do you think there is hope na ma-legislate po ang isang anti-political dynasty law, Congressman Palmones? Galing po ako sa 15 Congress. I don't see any hope. Why?
puro ho miyembro ng dinastiya ang karamihan sa mga miyembro ho ng Kongreso at ng Senado. So, paano ho natin? Kaya, sinusuportahan po natin yung kilusan na tumututol po dito sa dinastiya, yung movement against dynasty. Although sabi ko nga, medyo hindi ako openly makakapangampanya para hindi humahaluan ng politika, but I fully support that it's about time that tapusin ho natin yung pamamalagi ng ilang pamilya lamang sa pagpapatakbo po ng ating gobyerno, lalo na ho sa legislatura. Dahil pagka ganyan ho ang mangyayari, mababawasan po natin yung mga miyembro ng silent majority. Yung mga nananahimik lang at hindi naman ho talaga, sabi nila, silent workers ho sila. Unfortunately, makikita naman ho natin sa quality po ng performance. Hindi naman ho sa pagmamalaki, pero they can always check the record of Agham Party List and how we perform in Congress, even on committee deliberations. Kung ganun ho kasi ang gawi ng isang miyembro po ng legislatura, hindi ho masasayang ang pondo ng bayan. Pardon me from saying it, Cathy, dahil alam ko marami akong mga kasamahan ngayon, 15 Congress na nagtataas ng kilay. Pero ako ho kasi more than a journalist, advocate po ng transparency, advocate po ng pangangalaga ng kalikasan. Ngayon pala nga, tingnan ho ninyo, sino ho itong mga nagkakalat ng basura? Sino ho itong mga nagpapako ng kanilang mga campaign material sa mga puno? Karamihan dito incumbents kung hindi ka ho makarespeto ho sa puno na may buhay, how can you respect the electorates? Diba? General Pagdilaw, your thoughts on the anti-political dynasty bill, will it ever make its way past Congress? Well, ako po, sabi nga nila, hope springs eternal, di ba? So, ako po pinaniniwala, magkakaroon pa rin ito ng pag-asa. Ano po? Hindi tayo mawala ng pag-asa. At alam niyo po, ang anti-dynasty ay nasa Constitution at isa po sa duty and responsibility ng isang mambabatas ay gawin po to give life to the provisions of the Constitution. So it's the duty and responsibility of a sitting congressman to make sure that the spirit, not only the spirit, but the letter of the Constitution is made into a law. So sasama ako dun sa stand ng ating Congressman Palmones, that someday if God and by God's grace and by the people's support, I'll be there in Congress. So that's also one of those obligations and responsibilities that we will push. Kung sakasakali pong mahahalal uli sa susunod na Kongreso, kung sakasakali pong pala rin, General Pagdilaw, ano po yung unang-unang ihahain yung batas, Congressman Palmones? Ako, i-refile ko yung karamihan. I've authored 209 bills. And siyam po ang pumasa sa Kongreso. Dalawa ang pirmado na ng Presidente. Nag-iintay pa ng signature ng Presidente. So, we're hopeful that by the end of 15 Congress, we'll have 4 Republic Acts na pwede pong ipagmalaking performance. But unang-una ho na gusto ho nating isulong pag pinalad tayo muling mapabilang sa 16 Congress is to start the roadmap para po sa space science, developing a space agency program ng space agency ng Pilipinas. Napag-iiwanan tayo by 2015, ang Sri Lanka po ay maglo-launch na ng kanilang sariling satellite. 2 pa. At kasunod na rin po ang Bangladesh. Tayo ho, hanggang ngayon, namumroblema tayo. Bagal-bagal ng ating wifi, ang mahal-mahal pa. Diba? And this is the technology of the future. Kung wala ho tayong sapat na programa para po sa pag-harness ng ating space science, mapag-iiwanan ho tayo ng ating mga kalapit bansa. Alright. General Pagdilaw. Well, ako naman po, dahil ang aming party list stands for anti-crime and terrorism through community involvement and support. So, batas po na higit pang incentive sa atin pong mga mamamayan na tumulong po kamukha ng free education, scholarships, free medical attention, livelihood programs, insurance benefits dun sa ating mga kababayan para ho sila ay magkaroon ng lakas ng loob at saka incentives to health. Pangalawa po, kinakailangan baguhin yung witness protection program sapagkat ang atin pong kinakailangan mga testigo na tutulong po sa paglutas ng mga kaso. So we need to pass laws that will encourage and embolden our citizens, lalo silang tumapang sa mamagitan ng tamang protection na ibibigay sa kanila. So we really need to upgrade yung ating witness protection program. Yung pong ating mga barangay tanod, kinakailangan po mabigyan ng
kapangyarihan, training, equipment, at higit sa lahat, yung kanila pong sweldo sapagkat kinakailangan po nila sa pagpapatupad ng mga batas para lalo pong sa level po ng mga barangay tanod ay maipatupad and order sa kanilang mga barangays. We've run out of time, but very quickly, panghuling mensahe nyo na lang po sa ating mga manonood. Congressman Palmones? Agham is number 95 sa inyong mga balota. Ang boto po ninyo sa Agham ay boto po para sa pagsulong ng Republika ng Pilipinas at ng sambayan ng Pilipino. General Pagdilaw? Huwag niyo pong kalilimutan sa darating na halalan number 53 po, anti-crime and terrorism through community involvement and support. Peace ang kailangan natin para po tayo magiging tahimik at papasok po ang progreso sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong dalawa and good luck sa darating na halalan. Magbabalik pa po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Yung mahalaga talagang kailangan gawin ng ating mga kababayan na boboto nitong darating na eleksyon, talaga kilalanin talaga nila yung mga plataforma, yung mga programa ng mga party list, congressman, mayor, councilor, at lahat ng mga tatakbo nitong darating na eleksyon para makagawa sila ng tamang desisyon. Lalo na ngayon, Robert, no, sa ating episode, 3 party list groups ang ating naging panauhin. Mahalaga po na alamin natin kung ano yung purpose nitong party list, kung ano po yung kanilang advokasya. Kasi karamihan po daw, ayon na rin sa ating maraming naging mga panauhin, ay hindi pa nila alam ang konsepto ng pagkakaroon ng party list. Kaya kung sino na lang yung mauna dun sa balota, yun na lang ang kanilang sinishade. Ito po ay isang mahalagang posisyon na ating ine-elect. Kaya po kailangan malaman natin kung anong purpose po nitong party list group na ibinoboto natin. So dapat kilalanin, alamin din nila kung ano talaga yung trabaho ng iba't ibang kung party list man, congressman, senator, mga councilor. Alamin nila ano ba talaga yung trabaho ng mga ito para makilates nila ng mabuti kung magbibigay man ng plataforma o mga solusyon. Alamin nila kung ano talaga yung problema ng kanilang bayan, kung sino talagang pwede nilang lapitan para mabigyan solusyon yung hinaharap nilang problema sa kanilang bayan. Tsaka paalala lang, Robert, sa ating mga manonood, isang party list group lang po ang ihahalal ninyo kasi kung dalawa po o more than one yung isa-shade nyo ay hindi po mabibilang ang inyong boto. Sayang naman po. Okay, pinasasalamatan namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari nyo ring bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Marami po tayong nalinaw sa araw na ito at sana po ay nakapagbigay kami ng kalinawan sa inyo. Ito pong mga bahagi ng ating mga naging bisita ay sana po nakatulong pa sa inyo para bumoto ng tama. Ako, si Cathy San Gabriel. Ako naman si Robert Tan. Magandang araw sa inyong lahat.